Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan. Ano nga muna ako, disclaimer muna, kahit wala nagbabasa. Kasi baka sabihin nyo hindi ko kayo sinabihan eh. Okay na? Now, uulitin ko ha, kung naniniwala kayo dito, go ahead. Maniwala kayo, wala pong problema. Ha? Maniwala lang kayo. Hindi ko kayo pinipigilan. Anyway, pagpatuloy natin tong ating pag-uusapan. Ito ay, ang title nito ay Kalaro sa KMJS. Gabi ng Lagim 3. Ako si Melanie Puentes, 35 years old. Yung baby ko kasi, hindi kasi nung baby pa talaga siya, mga 7 months, 6 months, talagang doon na siya eh. Laptop pa lang ang gamit niya, talagang doon na siya nakatutok. Naglalaro nga sila, kaya kinuhanan ko sila ng video. July kasi yun, siguro mga 7 nung gabi. Naglalaro yung batang babae, yung pamangkin ko dito sa salas. Niyapos ko yung pamangkin ko. Ayaw ko siyang makihawak siya doon sa, sa laro kasi gusto ko yung anak ko muna. E sabi ko doon sa pamangkin ko, mamaya ka na, mamaya ka na. Natuwa ako. Sabi ko, naku, mabidyohan nga ito at may pakita sa Pabili ka sa ano mo, sa nanay mo. ama ka. So pinag-anuhan ko sila, pinag-videohan ko sila. Tatlo lang kami dito sa salas. Wala namang tsaka habang nagbi-video ako, wala namang kakaiba akong naramdaman na wala naman. Actual cellphone habang naglalaro ng tablet ang ay! Kinilabutan ako dun ah. Hindi ito yung hindi ito yung batang kalaro niya. Wait lang ha, wait. Ayusin natin. Parang nakapatong siya doon sa bata. Mukhang okay to ah. Mukhang very good to ah. Mukhang kalaro niya na yun kasi nagre-react yung yung touch nagre-react dun sa Pero kaya naman gawin ng multo yun kung multo, 'di ba? So ang multo dito yung biglang may nag-swipe sa tablet, yun ba yun? Yun yung una napansin ko eh. Tamo. Ayun oh. Ang nakakapagtaka dito, may isang bata siyang katabi pero pumatong. Tamo oh. 'Di ba ito yung bata na katabi niya, no? Ay, hindi. Mukhang bata. Yung bata yung yung katabi niya na to. Ano ba? Tama ba? Kasi mukhang yun yung bata pa rin eh. Ayan oh. 'Di ba kung makikilaro siya, yun yung katabi niya. Yun nga lang, nung mapanood ko na siya, yung sa pangatlong beses, doon ko siya napansin na bakit ako biglang may sumingit na ganun, mahaba yung buhok. And napakaiksi naman ng buhok ng pamangkin ko. Yun yung discrepancy. Maiksi yung buhok ng pamangkin niya. Pero kung akong tatanungin mo, noong una kinilabutan nga naman ako. Kasi akala ko, sumingit siya dun sa pero na-realize ko may nakaupo na talaga. Tsaka may suot siyang damit oh. Same ba ito nung damit nung pamangkin niya?
ano eh. Hindi, dapat ang kailangan mangyari, ma-establish muna natin na maikli ba talaga yung buhok nung kasama niya versus doon sa nakita sa doon sa video. Kasi sometimes pwede kasing mangyari mukhang mahaba kasi nga ano eh, buhaghag yung buhok eh. Tsaka malapit yung pagkaka-video. Pero kung hindi niya may establish na ano na iba yon, ibang bata yon, baka paranormal nga. May di umano'y mga kababalaghang nararanasan ang pamilya ni Melanie at nagsimula raw ang mga ito nung ipinagbuntis ng kanyang nakababatang kapatid na si Brenda. Nagkaroon agad ng actually ang issue lang naman dito yung video eh. 'Di ba? Tumubo na lang ng tumubo yung kwento para mapahaba nila. Nagkaroon na ng mga doon na tayo sa mismong investigation na kasi ito puro mga ano to eh. Mga reenactment to eh. Tapos bigla na lang nagkaroon ng mga ganyan-ganyan. Sila? Sila. Sila. Ano kinalaman na ito mga to? Doon tayo sa investigation. Iniklian ko na lang So, simula noon, wala na kaming nararamdaman. Kahit ako kasi nag-resign na ako sa trabaho para ma-focus na ako sa kanya kasi lahat niya ng yaya niya nawawala na ako. Ako na lang nag-alaga. Pero akala namin hanggang dun lang. Pero nung nagpakita sa video yung sumusunod sa kanya na hindi natin sure kung kaluluwa ba yun o yun pa rin ba yung engkanto na sumusunod sa kanya, nagpakita. Hindi eh. For me, nung una natakot nga ako dahil buhaghag nga yung buhok. Pero na-realize ko, aminado ka na meron palang talagang katabi yung anak mo. Na pamangkin mo. Pakita sa video yung Kasi ayan o, nakikita yung tuhod tsaka kamay nung katabi niya na naglalaro. Obviously, may kasama siya dyan kasi nasa gilid siya ng iPad eh. Kasi kung mag-isa lang yung anak mo, nasa gitna siya ng iPad. So, meron talaga siyang kasama. Yung pamangkin mo. Now, nung may sumusunod sa kanya na yun, nung may sumingit na gano'n, kung akong tatanungin mo, ito yung pamangkin mo. Ang nagiging argument lang naman ni ate dito, mahaba daw kasi yung buhok nung nagpakita eh. Eh yung pamangkin niya maikli. Now, sana mapatunayan mo sa amin na yung pamangkin mo ay maikli ang buhok. 'Di ba? Dahil kung maikli ang buhok 'yon, ma-establish mo na dalawa lang sila ng anak mo diyan. Baka nga talagang multo 'yon, 'di ba? Pero kung ganito lang, hindi naman nakikitang tatlo diyan yung bata. Okay lang sana kung makita natin tatlo sila diyan na nakaupo, eh dalawa lang sila, 'di ba? Wala eh, questionable pa rin. hindi natin sure kung kaluluwa ba yun o yun pa rin ba yung engkanto na sumusunod sa kanya, nagpakita siya sa video. Kinabahan kami, talagang ano kami na, bakit ganun? Dati ano lang, yung paparamdam lang, tapos ngayon talaga siya, nagpakita talaga siya. Nung gabing nakunan daw ang imahe, hindi na natulog si Brenda. Kinilabutan siya, nagtaka, nangamba. Brenda, may sakit si Braille. Ate, pakikuha yung thermometer, please. Tapos, yung anak ko, kinaumagahan, nilagnat siya. Sobrang init ng katawan niya, buong katawan niya, ang init. Di tininan ko yung body. Baka naman kasi ate tinakot mo ng tinakot. Doon sa nakunan, isa ring pwedeng factor yun eh, nalagnatin yung bata pagka
Tinakot mo ng niya. tinakot. Nung pagtingin ko sa thermometer, 35, 36. Sabi ko, walang lagnat. Sabi namin mga kapatid ko, bakit ganun? Pero pag hinawakan mo siya, sobrang init talaga ng katawan niya. Naalala ko yung Hindi reliable yun. Yung thermometer pa rin yung ano. Ibig sabihin, talagang walang sakit. Kayo lang ang nag-iisip nun. Pwede kasing confirmation bias nyo na lang yun. Kasi nga may naranasan kayong kababalaghan, di ba? Kailangan magkaroon ng reason yun. Kahit na ako, let's say, nung araw, no, pag ayaw kong pumasok, titignan para ako nilalagnat. Papaano ko sa nanay ko, mami, nilalagnat ako. Di ba? Tapos pag chinecheck ako, sabi ko, malamig ka pa sa pusa. Confirmation bias na yun. Kasi kung totoo na may nafe-feel kayo, kung totoo yung nararamdaman nyo, madodocument ng thermometer yun eh. Diba? So, hindi na document ng thermometer, ibig sabihin, wala talagang lagnat. It's either psychological nyo lang yun. Diba? Dahil may nangyaring kababalaghan, confirmation bias yun. task na binigay nung manggagamot. Kasi nakalimutan ko ipasuot sa kanya yun eh, nung simula nung ibinigay. Inuulit ko ha, kung naniniwala kayo dyan, go ahead. Walang problema. Diba? Sa akin, kailangan kasi ng documentation eh. So far kasi, yung mga nakikita kong evidence, puro kwento. Yes, merong video na pinakita na gumaganon-ganon sa iPad, ano. Pero feeling ko, ano niya yun eh, kalaro niya lang talaga yun. Yung talagang tao, yung pamangkin niya lang talaga yun eh. Pero kung mapapakita mo sa amin na may isa pang video bago yung video na yun na nakikita na maikli talaga ang buhok nung pamangkin mo, pwede na ako mag-isip na ano, na baka multo. Pero as of now, na yun pa lang yung video na ano, hindi ko pwedeng anuhin yun. Kasi sabi niya, parang protection niya yun. So, ang ginawa ko, pinasuot ko yung pintas. Nung pinasuot namin, hindi ko na pinainom ng gamot. Nawala lahat. Nawala yung lagnat niya. Isinangguni namin sa eksperto ang mga imaheng nakunan. Yung video na may bata naglalaro sa tablet niya. Paglabas ng girl sa right side ng video, yung left side ng girl, napakahaba ng buhok. Very wiry. When I checked it frame by frame, parang the hair at the back was just drawn. Yung nawawala siya, nagiging each frame shows a slightly different parang drawing. It's not a consistent video na sunod-sunod. So, edited? Ako feeling ko hindi naman siya edited eh. Sabagay, ang nagsalita, ano eh, video expert eh. Hindi ko tututulan yun. Eksperto siya dyan eh. Pero sa akin, ano eh, hindi. Totoo naman yung video, kaya lang, hindi siya multo. Now, kung sinabi niya na edited, ano magagawa ko, di ba? Yung changes, if you go frame by, yan, see? There's a line here, tas to suddenly disappear. Oh, see that? It seems it's edited. The final pixelation was very high. It's unusually high na hindi kaya ng cellphone. Nasa 12,000 kilobits and May nababack upan niya naman pala talaga na explanation. Pero ang tanong ko, syempre nanay yun eh. Ano naman ang malay nun sa editing? 'Di ba? Ano naman ang malay nun sa editing? Hindi ba pwedeng ano, yung mataas na bitrate eh dahil high-end yung cellphone na gamit? Sabagay 120 oh. Sabagay 120. Hindi, parang normal lang sir eh. 'Di ba? Oo nga no. Kasi yung tinan mo yung pinakita yung properties, ang format ng ano ng video ay .mov. 'Di ba MP4 ang ano ang pinoproduce ng cellphone? Ang MOV ano eh
ang alam ko ano to eh, Apple format tong MOV, tama ba? QuickTime to, di ba? Sorry ha, luma na yung QuickTime eh. .mov na video, .mov. Alam ko Apple ang gumagawa niyan eh. O, sabi ko na sa'yo, QuickTime eh. QuickTime format yung video. Video save in QuickTime file format. Developed by Apple. O, tama, Apple. Ang tanong ba, yung pag iPhone ba ang gamit mo, .mov ang ano? Ang video na format? .mov iPhone. Hindi native ang ano eh, das iPhone. Does iPhone use MP4 or MOV? Does iPhone record in MP4 or MOV? By default, MOV format. Baka iPhone nga yung gamit, no? Okay lang pala na .mov. Baka iPhone yung ginamit na pang video. Ayan no, .mov. Tapos image yung file name. Dahil kung edited yan, makikita yan sa ano, 'di ba? Sa properties. Anyway, kasi nung araw nagko-convert din kasi ako ng mga video na ganyan na sinasalin sa iPad. 'Di ba nung araw iPad pa, hindi iPhone. Parang unique nun pagka nakakapag-play ka ng video sa iPad eh. Kaya familiar ako dun sa mga format na ganyan. Na hindi kaya ng cellphone. Nasa 12,000 kilobits and 10,000 kilobit. Usually, 3,000 bits computer na ang gumagawa nun. Tingnan natin tingnan natin. Default bitrate ng iPhone. Default video bitrate iPhone video. 92 MB per second. Bitrate ba ang tawag doon? KBPS. Ayan o, normal lang kung between 4,500 iPhone video ha, 4,500 to 6,000. Mababa pa nga yung mababa pa nga yung 14,000 eh. 1,400 eh. Ano ba, video expert ba talaga to si Kuya? Kasi kung sinasabi niya, Usually, 3,000 bits computer na ang gumagawa. hindi eh. Nakalagay dito, default ng iPhone, 4,500 to 6,000 eh. Ayan oh. Sinong paniniwalaan natin? Itong AI or 4,500 to 6,000 oh. Ang sabi niya, 3,000 daw, computer na yung gumagawa. Lower end pa nga yung 3,000 eh. Wait lang ha. Anong year ba ito? Baka mamaya kasi matagal na to. 7 years ago. 2017 pa.
Baka nung time na yan, luma pa yung mga cellphone nun, mababa pa yung bitrate nun. Unlike kasi ngayon, mga matataas na. Anyway, hindi ako convinced sa nung expert. Gumagawa nun. Kasi ang deal breaker sa akin, let's say sabi niya edited daw, no? Ang deal breaker sa akin, nanay yun eh. Ano naman ang alam niya sa editing? Nagpa-edit muna siya sa iba, then pinasa ulit pabalik sa kanya yung video. I don't know. Diba? Samantala, nagsama kami ng paranormal expert sa tirahan ng Brenda. Gabi po. Sino kaya to si Tawag Kuya? mo muna yung mga kaibigan mo. So, pendulum, ikot ka ng clockwise pag nandito na. Ikot ka ng counterclockwise pag wala pa. Nandito na yung mga kaibigan niya. Hindi pag mga ganyan may micro movement yan, di ba? Yan din ang sinita ko kay Sir Ed dun sa kanyang dowsing rod eh. Di ba? Naalala niyo yung nasa Bit-Bit Bridge kami. Ini-skeptic ko si Sir Ed nun eh. Hindi ba sir may micro movement lang yan? Yung ginagalaw mo ng konti para tumuro. Okay lang yan kung halimbawa stable yung tinutungtungan. Let's say tinali nila sa isang then biglang umikot. Pero yung hawak-hawak kasi may micro movement lang. Pendulum, yung mga kaibigan ba ni kaibigan talaga? At least kaibigan talaga kasi umikot siya ng counterclockwise eh. Pendulum, yung nagpakita ba dun sa video, yun ba yung mga kaibigan ni So that basically confirms yung nakita ko dun sa video, yung kamay at saka yung bata, yung babae na tumayo. Nangikipaglaro talaga sa kanya. Na-attract sa energy. Kasi ang ganda ng energy na pure na pure, inosente. Huwag kayo matatakot. Kasi nagsisimula ng ma-develop or nakakakita na siya ng mga bagay na hindi nakikita. Wait. Nakakita na siya. Ba't nakakita yung cellphone camera? Hindi nga napansin ng bata eh. Parang sablay naman yung paranormal expert doon. Nakakakita, di sana sinabi ng bata. Nakita ko na nasa tabi ko, di ba? Ang nakakita yung cellphone eh, nung ni-record eh. Naglalaro siya rito, okay natutulog, nakikita niya din sa panaginip niya. Dito, isang tumpok ng gnomes ang nandito. Dito sila lagi nakatambay. Meron lang mga naka-station dito, siguro mga kulang-kulang mga 30 yung mga nandito. Isa doon sa mga batang babae na gnome, para siyang dress. Pero pagdating dito sa laylaya niya, doon parang punit-punit. Magmumukha siyang damit ng taong grasa, pero color gray na lumot. Yung pangatlo naman, yun yung batang lalaki, wala siyang resemblance na t-shirt, pero yung katawan niya, parang mga ugat-ugat. Tapos meron siyang suot na short na mukhang lumot. Yung tapos yung buhok nila is more of a twig na mga maliliit na mga ugat-ugat. Ang explanation doon is, since nandun sila sa ibang dimension yung tinatakbuhan nila, yung ginagalawan nila, nung time na nire-record yung video na yun, nagtaasan yung energy levels nila, nag-manifest sila in a way na mukhang humanoid, mukhang normal hand and normal na batang babae yung lumabas. Pero pag titignan natin sila energetically on the other side, on the other dimension, doon natin lalong makikita yung tunay na physical attributes nila. Grabe naman yun, bigla na gano'n. Ano yun, marunong mag-iPad yung Encanto. So if the paranormal is the hair, I don't see why a ghost would create hair.
on a human to show on a camera. Ghost would probably embed a shadow on a camera, on a video, or image talaga niya. Pero to extend a girl's hair is just something I don't see as paranormal. Dito sa ginawa nating pagsisiyasat, Ano yung dala niya, sili? wala ako nakikitang masama. Wala ako nakikitang negative impact sa family. Bagkus advantage pa ang nakikita ko sa kanya. Ayon ka, espiritu to eh. We'll also live in a spirit world. Merong mga espiritu dyan. Ang puntos lang dyan, pag gumagambala siya, hindi siya mabuting espiritu. So, yung mga batang parang nabibiktima, nagkakasakit, ang tawag dito, either itong mga batang to ay ginagambala ng mga negative na espiritu. Kaya mahalaga na dinadalyan sa mga paring nakakaalam. Maaring ginagambala lang siya. Noon tawag doon sa English, oppression. Ino-oppress talaga, pinapahirapan, kung ano-anong nangyayari. Kawawa naman yung bata kasi walang kamuwang-muwang. Mahalaga nga yung spiritual warfare that we have to really pray. Magdasal talaga tayo. I do agree. Yan ang pinakamabisa sa lahat. Palakasin natin ang ating pananampalataya kasi yun lang naman panlaban natin. Alam namin kung anong totoo kasi nandun kami. Hindi mas Alam nyo, paano, hindi kadalasan yan, ano? As if naman na, na mapapatunayan na yung totoo na alam nyo, di ba? Kahit ako sabi ko, alam ko naman ang totoo, ako si Superman. Niwala ba kayo sa ganon? Hindi eh. Pero kung paninindigan niya, hindi, go ahead. Pero kung sasabihin mo na solid itong ipinakita nyo, hindi. Maaaring totoo na. Sige, bibigyan ko naman ng chance. Maaaring totoo. Pero yung solid na talagang biling-bili ako. Diba? Bentang-benta sa akin. Hindi. Pero maaaring totoo. Kaya lang, kailangan ko ng ano pa, sa akin yun, ano. Pero kung auto paniwala, kasi maniwala kayo, walang problema. Sa akin kasi, kung ako maniniwala, kailangan ko pa ng proof pa. Kasi, hindi naman natin alam ang kabuuan nito eh. Kayo ba, mga naniniwala dito? Sure na ba kayo na spirit yan? Diba? Hindi pa naman. wala maniniwala. Nasa sa kanila na yon kasi kami mismo na-experience namin at nakita namin kung ano talaga yung tunay na nangyari. So, plano namin na magpabig. Nakita nyo, video din lang ang nakita nyo, na nakita din namin. Suportahan namin at gagabayan ng mabuti yung anak ko para lumaki siyang normal yung pamumuhay niya. Gusto mo sa'yo to na lang? Ang ganda-ganda kasi ng laruan ko. Bili sa akin to ng daddy. Mas maganda pa laruan ko sa inyo. Yang may kinakausap na yan, normal yan, sa bata. Yang imaginary friend, 3 to 5 years old yata. Tingnan nga natin, nakakalimutan ko eh. Imaginary friend. Normal age ng merong imaginary friend ay 3 to 7 pala, sorry. 3 to 7 years old. Normal part ng childhood development yun. Kaya huwag kayo magtataka kung may kausap yung 3 to 7 years old nyo na anak. Okay lang yan. Imaginary friend yun. Kasi sometimes pagka ganyan, bibigyan na agad ng Kaya kailangan maalam din tayo kahit konti lang. 'Di ba? Or ugaliin nyo na palaging magtanong. Halimbawa, may ganito nangyari. Normal lang kaya yun? Search agad. Madali na naman mag-search eh. Na may kinakausap yung normal lang ba yun? 'Di ba? Madali nang mag-research sa panahon ngayon. Hindi na katulad nung dati. Gamitin naman natin. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.